Ano pa yung pang uwi? Yan! Doon na kami. Kung si Coco Martin ay may kalukalike na pinagkakaguluhan ngayon sa social media, mga katumo, believe it or not, ang Honda Click 160 ay meron din. Ito ang Samurai 155i ng Euro Motors. Pagmasdan ng mabuti mga katumo, kung hindi ako nagkakamali, 80% magkahawig ang dalawang motor kahit saang anggulo mo tignan, lalong-lalo na sa may bandang unahan. Napaka-sporty at aggressive ang pormahan nito. Samahan mo pa ng malaginto nitong mags ay tiyak marami ang maiinlag. Pero ang tanong, may ibubuga kaya ang motor na ito? Well, let's find out. Mga katumo, naispatan ko ang motor na ito sa may Mitsukoshi Motorcycle Dealer dito sa bahagi ng Quezon City. Anyway, for the information of everybody, kilala ang kumpanyang ito na isa sa mga nag-aangkat ng iba't ibang uri ng dekalidad na motor. And if I am not mistaken, dito sa Pilipinas ina-assemble at ibinibenta sa merkado sa abot kayang presyo. At isa nga sa kanilang ipinagmamalaki ngayon ay itong bagong labas na Samurai 155i version 2 kung hindi ako nagkakamali, na mabibili sa halagang 88,900 pesos. At sa presyong ito mga katumo, meron ka ng 150cc engine displacement to be exact, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 2-valve at fuel injection with ESP Plus or what they call Enhanced Smart Power. Mga katumo, at this point in time, I am not sure kung the same ito doon sa technology ni Honda. Ganun pa man, kung magkagayon ay tiyak, tahimik ang andar ng makina nito at matipid ito sa konsumo ng gasolina. And speaking, ang average fuel consumption ng motor na ito ay naglalaro sa 40 to 45 km per liter, which is not bad kumpara sa ibang brand. Naka-liquid cooled na rin ang makina ng motor na ito kaya naman walang problema pagdating sa long ride. When it comes naman sa performance ng motor na ito mga katumo, kaya nitong lumikha ng hanggang 10.8 kilowatts maximum horsepower at 8,500 RPM at maximum torque naman na 14 Newton meters at around 6,500 RPM. Katulad ng mga scooter sa ngayon, naka-CVT na rin ang kanyang transmission kaya naman pwedeng-pwede kahit sa mga beginner dahil piga sa throttle at preno lang ang kailangan. Mga katumo, pagdating naman sa dimension ng Samurai 155i, ito ay may haba na 1,950mm, may lapad na 700mm at may taas naman na 1,090mm. 110mm naman ang sukat ng kanyang ground clearance, may timbang na 108 kg at fuel tank size na 6.5 liters. Malapad na rin ang mga gulong nito kaya naman confident kang magpatakbo kahit sa mga cornering. Katunayan, naka 180 ito sa harapan at 120/70 naman sa likuran. Parehong naka-14 ang sukat ng mags at parehong naka-tubeless na rin. Mga katumo, ang suspension ng motor na ito sa harapan ay telescopic at unit swing naman sa likuran. Ganon din, parehong naka-hydraulic single disc ang preno ng Samurai 155i sa harap at likod with CBS or combined braking system. Kaya naman malakas ang stopping power dahil pagpiga mo ng preno sa likuran. Mga katumo, correct me if I'm wrong, 30% ang sumasabay sa preno ng harapan. Mga katumo, dako naman tayo sa features ng motor na ito. Una sa mapapansin natin mga katumo ay ang kanyang mga ilawan kung saan naka full LED na mula sa unahan hanggang sa kaduluduluhan ng ilaw na pwede mong sindihan. Ang kanyang instrument panel ay digital na rin at para itong Christmas lights kung ilalarawan dahil may iba't ibang kulay ng ilaw kang masasaksihan. Katulad ng mga ibang scooters na naglalabasan ngayon, meron din itong idle stop system features at electric power outlet kung saan USB ready na. Kaya naman very convenient at less hassle sa part ng mga rider. And last but not the least, mga katumo, wag na wag mo itong mamaliitin dahil hindi ito paiiwan pagdating sa tinatawag nilang advanced technology. Mga katumo, with a given price na 88,900 pesos, akalain mong naka-smart key system na rin ang motor na ito. Yes mga katumo, keyless na ang Samurai 155i, kaya naman pang malakasan. To make the long story short mga katumo, manghang-mangha ako sa motor na ito dahil bukod sa abot kayang presyo ay puno din ito ng features na
tiyak mapapakinabangan mo. Kaya naman kung medyo namamahalan ka sa ibang brand ng motor, mga katumo, pwede itong alternatibo. But at your own risk. Dahil tiyak, mag-iisip ka rin at mapapatanong sa sarili kung matibay kaya at reliable itong gamitin. Mga katumo, kung kayo ang tatanungin, worth it kaya ang motor na ito? Baka pwede kong malaman. Mga katumo, siguro dito ko natatapusin ang video na ito. Muli, maraming salamat sa walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.